Bakit may galit sa iyo kahit naman wala kang ginagawang masama sa iba? Bakit merong taong ayaw sa atin ngayong wala naman tayong kasalanan sa kanila? Ito po ang tandaan nyo. Kung wala kang kaaway, ibig sabihin, hindi ka pa ganon kahalaga. Kung walang natatakot sa iyo, ibig sabihin, hindi ka malakas at wala kang kapangyarihan. Amen? Kung hindi ka pinagchichismisan ng iba, ibig sabihin, hindi ka bukod tangi. Kung pinagchichismisan ka, ang ibig sabihin, gwapo ka at maganda ka kaysa sa kanila. Kung may nagbabato sa iyo, ibig sabihin, mabunga ang buhay mo. Kung may nagsasamantala sa iyo, ibig sabihin, may kayamanan ka. Kung may nagbababa sa iyo, ibig sabihin, umaangat ka sa buhay. Kung may nagsasantabi sa iyo, ibig sabihin, natatakot sila sa iyo. Kung sinisiraan ka ng iba, ibig sabihin, sikat ka. Kung minamaliit ka ng iba, ibig sabihin, nasasapawan mo sila. Hindi ka sisiraan ng isang tao kung sira ka na. Sinisiraan ka ng iba dahil may mabuti kang ginagawa. Kapag hinahanapan ka ng mali ng iba, ito ay dahil may tama kang ginagawa. Bakit may galit sa iyo kahit wala ka namang masamang ginagawa? Ito ay dahil may masama sa kanilang isip at puso. Kasi kung mabuti ang nasa isip at puso ng iba, ang makikita nila sa kanilang kapaligiran, sa lahat ng kanilang nakakasalamuha, ay mabuti. Kung mabuti lang ang laman ng ating mga isip at puso, makikita din natin ang grasya, ang milagro ng Diyos na nangyayari araw-araw sa ating buhay. Remember that, my dear friends. You can never experience the grace and the miracle of God if you have a negative mind and if you have negativities or evil in your heart. Bakit kaya ang nakikita palagi ng mga Pariseo, mga nakakatandang Hudyo sa ginagawa ni Jesus ay masama? Ngayon, siya na nga ang tumutulong, siya na nga gumagawa ng mabuti, pero bakit palaging galit sila sa Kanya? Gusto pa nga nilang patayin ang ating Panginoon. Dahil ba lumalabag ang ating Panginoon sa batas na galing daw sa Diyos? Maaari, pero may mas malalim pang dahilan kaysa doon. Galit sila kay Jesus dahil puno ng masama ang kanilang isip at puso. Nakikita nila na threat kasi ang Panginoon sa kanila. May pride ang mga Pariseo. Ayaw nilang nasasapawan sila. Hindi nila matanggap kasi ng isang simpleng karpentero nanggaling sa isang baryo ng Nazaret ay may kapangyarihang magpagaling, ay napakagaling na magsalita at magturo sa mga tao na siya lang ang gusto nilang pinakikinggan. Natatakot ang mga Pariseo sa kanya kasi nakakagawa siya ng himala at ng milagro. Mga kapatid, napakahalaga pong suriin natin ang ating mga isip at ang ating mga puso araw-araw. Baka naman, barado na ito sa kasamaan. Baka ito ang dahilan, kaya nahihirapan din tayo na makita natin ang kabutihan at ang milagro ng Diyos sa ating buhay. And when you fail to see God's goodness, you will live miserably in this life. Remember that. When you fail to see the miracle that God is doing, you will always feel angry. Be like Jesus. Be positive in the midst of the negative people in your life. Huwag kang magpapahawa dun sa masamang isip at damdamin ng iba. Remember that not all of the darkness of the world can extinguish a single light. Ganyan po
kalakas ang kabutihan. Hindi kayang patayin ng kadiliman ng kasamaan ang isang liwanag, ang maliit na kabutihan. Only one person can stop you from doing good. Who is that person that can stop you in loving, in being kind, in being holy? Only you. Pag mo sisisihin yung mga ibang tao, sasabihin mo, Father, yung kasing asawa ko, nagbabae. Pag mo sisisihin yung mga katrabaho mo, Father, ito kasing boss ko, ganyan yung ugali niya, napaka-toxic. Pag mo sisisihin yung kapitbahay mo, Father, ito kasing katabi kong bahay, chismosa, napakadamot. Pag mo sisisihin yung mga tao, Father, kasi yung traffic, itong sasakyan sa harapan ko, hindi marunong mag-drive. Only one person can stop you from being good, kind, and holy. And that person is you. Walang ibang makakapigil sa iyo sa pagiging mabuti. Ikaw lang. Tandaan niyo po yan. Mga kapatid, matuto po tayo sa halimbawa ng ating Panginoon. Huwag mong hahayaan na sipsipin ng mga negatibong tao yang lakas mo at yang kabutihan mo. Just like Jesus, do not allow your enemies, these negative people, these toxic persons, to drain your energy, to take your inspiration, to stop you from being kind. Mga kapatid, tingnan nyo ang ating Panginoong Hesukristo. Kahit na binabantayan siya ng mga kalaban niya, kahit na hinahanapan siya ng butas sa lahat ng ginagawa niya, gumawa pa rin siya ng milagro. Yun yung mahalaga. Napagaling pa rin ni Jesus itong tao na nanigas na tuyo yung kanyang kanang kamay, kahit na napakaraming mga tao na ayaw sa kanya. Huwag kang kakabahan kung napapalibutan ka ng mga kalaban. Lakasan mo ang loob mo sa pamamagitan ng pananalig at pananampalataya sa Diyos. Huwag kang magpapaapekto sa mga taong ayaw sa iyo. Kasi, pag nabigo ka, sinong masaya? Ito sila. Manatili kang payapa at masaya. Doon sa ginagawa mo, hayaan mo sila. Kung magagalit sila, hayaan mo sila. Kung magmumukmuk sila, hayaan mo sila. Kung maninira sila, buhay nila yan. Meron ka sariling buhay. Bigyan mo ng pansin yung buhay mo muna. Amen? Tanong ko po, sinong gusto mong maging masaya? Yung kalaban mo o ikaw? Hindi po masama na maging masaya. Amen? Ang masama nga ay yung ginagawa mong malungkot yung sarili mo dahil dito sa mga taong ayaw sa iyo. Would you want to become happy or do you want your enemies to be happy? If you fail, you are just proving those people who do not like you that they are right. Amen? Tandaan niyo po, kayang-kaya ng Diyos ang mga kalaban mo kung papanig ka sa Kanya. Si Jesus nga, hinaharapan niya palagi yung mga taong ayaw sa Kanya. Hinahanapan siya palagi ng mali, ng butas. Pero, nagpapatuloy pa rin siya doon sa Kanyang misyon. At nakakagawa pa siya ng milagro. Hindi apektado ang Diyos dun sa negatibo nilang pag-iisip at sa kanilang masamang nararanasan sa kanilang puso. And that is the good news. You can also create miracles in your life if you are aware that God is with you. But if you always listen to the negativities of people around you, what will happen to you? You will dry up and you will become fruitless. Matutuyo ka at mauubos ang bunga ng buhay mo. Mabibigo at mabibigo ka kung palagi mo na lang pinakikinggan yung masama na nanggagaling sa mga taong ayaw sa iyo. Ano pong magandang dasal kapag nasa piling ka na mga taong ayaw sa iyo? Sabihin mo, Panginoon, ipakita mo ang lakas mo at ang iyong himala sa harap ng mga taong ito, sa mga kaaway ko, sa mga taong ayaw sa akin. Lord,
show your power, your miracle in front of these negative people, my enemies, these people who do not like me. Kung nagawa ni Jesus na magmilagro sa harapan ng mga taong ayaw sa Kanya, magagawa at magagawa din niya yan sa iyo. Mga kaibigan, may happy ending po para sa mga taong nagtitiwala sa Diyos. Ang tanong, ano ka ba? Nananalig o nagdududa? Kasangga ka ba o kalaban? Nakatingin ka ba sa grasya ng Diyos o naghahanap ka din ng butas at mali sa ibang tao?